Mga kababayan, narinig mo na ba ang patungkol sa The Lost City of Z? Alam niyo po ba na mayroong isang explorer na di umano nakakita ng hint or mga ebidensya na magpapatunay na mayroong isang advanced na sibilisasyon, na mayroong mga advanced na teknolohiya na nakatira sa loob ng makakapal na gubat ng Amazon. At ang sibilisasyon na ito ay nahiwalay raw sa ating mga tao, nahiwalay sa totoong mundo. Ito po ang sikat na kwento ng The Lost City of Z. At mayroong isang sikat na explorer na hinanap mismo ang naturang sibilisasyon sa loob ng napakalawak at napakakapal na gubat ng Amazon. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nakita nga ba niya at napatunayan ang The Lost City of Z? Tara at alamin ang buong kwento. Ang taong ito ang nakakita di umano ng mga hint at ebidensya na magpapatunay na mayroong isang advanced na sibilisasyon na nasa loob ng Amazon forest. Siya si Percy Harrison Fawcett, na isang British explorer, surveyor at military officer na naging tanyag dahil sa mga paglalakbay niya sa South America. So bago pa po inumpisahang hanapin ng taong ito ang di umano'y Lost City of Z, siya ay kilala na explorer at surveyor. At sa mga panahon na yun mga kababayan, sobrang napakahalaga ng kanilang papel. Noong mga panahon na yun, wala pang Waze, wala pang Google Map. At yung kanilang papel ay sobrang napakahalaga dahil sila po ang naghahanap ng mga daan, sila ang nagtatakda ng mga boundaries, at sila po ang pumupunta sa kasulok-sulukang bahagi ng daigdig para makakalap ng impormasyon kung anong meron sa mga lugar na yon. Noong 1906 po, si Fawcett ay napunta sa South America para sa isang surveying expedition. Sila po ang nagtakda ng hangganan ng Bolivia at Brazil. At sa mga panahon na yan, nakilala at na-encounter niya ang ilang mga masusukal at mahihirap na terrain sa loob ng Amazon. At bukod pa dyan, marami din siyang nakilala ng mga indigenous people o yung mga tribo sa loob ng lugar na yan. So dahil po dito, dumami ang kaalaman ni Fawcett patungkol sa interior ng Brazil or patungkol sa loob ng Amazon. At nakakita po siya ng mga hint na magpapatunay raw na mayroong isang advanced na sibilisasyon sa loob nito na hindi po nakita pa ng modernong archaeology. Tinawag ni Fawcett ang nawawalang syudad na ito base sa kanyang paniniwala na Z. So yun po ay designation lamang ni Fawcett. Wala talagang original na pangalan na City of Z. Ginamit lamang niya ang pangalan na yun. Kumbaga siya lamang ang nag-assign ng pangalan na yun. Ito ang ipinangalan niya sa kanyang hahanapin na nawawalang ancient advanced city sa loob ng Amazon. Naniniwala po si Fawcett na mayroong isang sinaunang sibilisasyon sa loob ng Amazon na mas malaki at organisado pa kaysa sa inaakala natin, na mas advanced pa ang pamumuhay at teknolohiya. Ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba kumbinsidong-kumbinsido si Fawcett na talagang nag-e-exist ang The Lost City of Z? Ano ang pinanghahawakan niyang ebidensya na magpapatunay sa existence nito? Dito na po papasok ngayon ang tinatawag na Manuscript 512. Naniniwala si Fawcett na ang Manuscript 512 ang siyang talagang magsosuporta strongly sa kanyang claim. Ano nga bang meron sa Manuscript 512? Ang Manuscript 512 ay isang Portuguese document na nasa Biblioteca Nacional do Brasil. Ang dokumento ay naglalaman ng kwento tungkol sa isang grupo ng Portuguese explorers o banderantes na sinasabing nakatagpo ng mga guho ng isang malaking sinaunang lungsod sa interior ng Brazil. Inilarawan sa manuscript ang mga stone structures, isang malaking settlement at mga inscription na di umano ay hindi nila mauunawaan. Para kay Fawcett, naging mahalaga ang dokumentong ito dahil maaaring tumutukoy ito sa isang tunay na ancient settlement. At mayroon pang nakita si Fawcett na isang argumento na magpapatunay sa kanyang claim na nag-e-exist talaga ang The Lost City of Z. Sa kanyang panahon, ang mga tao sa Europa ay naniniwala
na ang mga nakatira sa Amazon ay mga hiwa-hiwalay na indigenous group. Kumbaga mga tribo pa lamang ang nakatira doon at wala pa gaanong mga advanced na teknolohiya at hindi pa ganun kaorganisado ang sibilisasyon. Pero iba ang paniniwala ni Fawcett. Dahil po sa kanyang mga nakitang mga archaeological ruins at ilang mga ebidensya sa loob ng kanyang napakahabang panahon ng paglalakbay sa South America, strongly naniniwala talaga siya na mayroong advanced na sibilisasyon sa loob. At dahil po maraming hindi naniniwala sa kanyang claim na totoong nag-e-exist ang kanyang sinasabing the lost city of sea, siya na mismo ang gumawa ng paraan para puntahan ito. Hinanap mismo ni Fawcett ang the lost city of sea sa loob ng napakakapal at napakalawak na gubat ng Amazon. Natagpuan nga ba niya? Tara, alamin pa natin. Noong 1925, ginawa ni Fawcett ang pinakahuling ekspedisyon ng kanyang buhay. Pinasok niya ang napakalaking kagubatan ng Amazon. At hindi lamang siya nag-iisa. Isinama niya ang kanyang anak na si Jock Fawcett. At isinama naman ng kanyang anak ang kaibigan nito na si Rayleigh Rimmel. Nakakatakot po ang ginawang desisyon ng taong ito, mga kababayan. Unang-una, alam naman natin na napakalawak ng Amazon forest. Pwede kang maligaw doon or pwede kang mahulog sa mga bangin na iyong dadaanan. At hindi lamang yan, ito po ay tinatahanan ng napakaraming mga wild animals. So ang desisyon na yun ay isang malaking sakripisyo. Bukod sa delikado, kakaunti lamang sila. Imagine, 3 lamang po na explorer. So hindi siya isang malaking expedition or military type expedition. Maliit na grupo lamang. At ang layunin ay walang iba kundi hanapin ang lost city of sea. Bagamat delikado, may ilang mga tao po na sumuporta sa kanilang paglalakbay at nag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Habang nagpapatuloy po ang kanilang paglalakbay sa loob ng makapal at nakakatakot na gubat ng Amazon, eto namang si Fawcett ay laging nagbibigay ng update sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham. At noong May 29, 1925, naisulat niya ang kanyang pinakahuling update or letter. Sa loob ng liham na iyon, makikita na sila raw ay pumunta na sa Dead Horse Camp. Ito ay isang rehiyon sa Mato Grosso. Ang pangalan po ay tinawag na Dead Horse Camp dahil mayroong pumanaw na isang kabayo mula sa isang ekspedisyon sa lugar na ito. Sa kanyang huling mensahe, ipinahiwatig po ni Fawcett na patuloy silang maglalakbay patungo sa interior ng Amazon forest. Pero pagkatapos ng letter na yon noong May 29, 1925, wala nang komunikasyon or wala nang update na narinig mula sa grupo. Hindi na sila muling nakita pa. Si Percy Fawcett, si Jack Fawcett at ang kanyang kaibigan ay hindi na po natagpuan. At dahil po dito, marami ang sumubok na hanapin ang kanilang mga bangkay. Pero hindi po sila natagpuan. As in, walang nakitang bangkay ng 3 explorer. At dahil po dito, maraming mga teorya ang umusbong tungkol sa kanilang pagkawala. May mga nagsabing sila raw ay pinaslang ng mga indigenous group. May mga claim naman na sila ay pumanaw dahil sa sakit, gutom o iba pang mga natural causes. May mga kwento rin na maaaring nakatagpo sila ng mga indigenous settlement at doon na namuhay. Ngunit ang mga kwentong ito ay wala pong sapat na patunay o mga ebidensya. So in short po, hindi natagpuan o hindi napatunayan ni Fawcett ang kanyang pinaniniwalaang the lost city of sea. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang kwento. Dahil sa modern archaeology, mayroon pong nakita ang mga researcher na maaaring magpapatunay sa sinasabi ni Fawcett. Sa mga nakaraang dekada po, natuklasan ng mga researchers na may mga dating malalaking settlement at engineered landscape sa loob po ng Amazon. Gumamit po ang mga archaeologists ng technologies tulad ng LIDAR, Aerial Surveyors, Satellite Imagery, Remote Sensing at Archaeological Excavation upang makita
ang mga estrukturang dating natatakpan po ng makakapal na gubat. May mga lugar po na nagpapakita ng malalaking earthworks, roads, geometric settlements at agricultural modification. So maaaring totoo talaga yung inakala po ni Fawcett dahil nakikita po ito ngayon sa modern archaeology. So makikita po natin dito na mayroong isang tao katulad ni Fawcett ang gumawa ng effort para makita po ang isang lost city. Katulad rin po natin, ang katotohanan yan, katulad ng lost city of Z, tayo rin po ay lost. Lost po tayo. Matagal na tayong nawawala. Hindi dahil literal na naliligaw po tayo, kundi tayo po ay nawala sa presensya ng Diyos. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Ang ating relasyon ay nahiwalay sa Diyos. At isa lamang po ang dahilan. Walang iba kundi ang kasalanan. Lahat ng tao na nagkasala, nahiwalay sa Diyos. So ibig sabihin po niyan, dahil tayong lahat ay makasalanan, lahat po tayo ay nahiwalay sa Diyos. Lahat po tayo ay naliligaw ng landas. Sabi po sa Biblia, sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan at hindi natin kayang abutin by our own effort ang glory or kaluwalhatian ng ating Diyos. The religion will teach us to be good, to be perfect para maabot mo ang Diyos or maging close ka sa Diyos. Pero hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Dahil po tayo ay naliligaw at hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos na mismo ang gumawa ng effort. Katulad po ni Fawcett na hinanap po ang lost city of Z, ang Diyos na mismo ang humanap sa atin. Dahil tayo po ay naliligaw, tayo ay nawawala, hinanap tayo ng Diyos. Sa papaanong paraan tayo hinanap ng Diyos? Ganito po ang ginawa niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran po ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay. Bakit nga ba ginawa yun ng Diyos? Dahil mahal na mahal ka niya. Ayaw niyang magpatuloy ka pa sa landas ng kasalanan. Gusto kanyang iligtas na balang araw, hindi ka mapupunta sa impyerno, kundi makakasama mo ang Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit. Sabi po sa Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Pumanaw ang ating Panginoong Jesucristo sa cross at muling nabuhay dahil po sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ikaw na nanunood ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pagpanaw ni Jesucristo sa cross. Mahal na mahal ka ng Diyos at naniniwala ako na kaya mo naririnig ang mensaheng ito ngayon dahil gusto kanyang iligtas. Ayaw kanyang mapahamak sa naglalagablab at napakainit na apoy ng impyerno. Mahal na mahal ka ng Diyos at ayaw niya na masira pa ang iyong buhay sa kasalanan. Alam ng Diyos na naliligaw ka, hinahanap mo ang iyong sarili, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo na alam kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Ngayong oras na ito, may mensahe ang Diyos sa iyo, hindi ito aksidente. Hinahanap ka niya. This is His divine intervention. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos. At ayaw niyang masira ang iyong buhay sa kasalanan. Mayroon siyang magandang plano para sa iyo. All you have to do is to believe in Jesus Christ. Dahil kung sino man ang sumampalataya, sino man ang maniniwala kay Jesus Christ, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So hindi ka mapapahamak sa apoy ng impyerno. Hindi ka mapapahamak sa pagsira ng kasalanan sa iyo. Makakatagpo ka ng tunay na kapayapaan. All you have to do is to believe in Jesus Christ and follow, make Jesus Christ as your Lord and Savior. Right now, kapatid, accept Jesus Christ in your heart. Say a prayer that, Lord, I will accept you in my heart. I will make you my Lord and Savior.
Forgive me for my sins. Hinahayaan kitang pumasok sa aking puso. Hayaan mo ang Panginoong Jesus na pumasok sa iyong puso right at this moment. Matagal ka nang hinahanap ng ating Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka niya at ayaw kanyang mapahamak. Sabi nga po sa awitin, Amazing Grace, how sweet that sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Ngayon po, kinatagpo ka na ng Panginoon. And He will do something better sa iyong buhay. He will direct you, He will heal you, He will give you hope, and He will give you purpose. Just believe in the Lord Jesus. Say to the Lord, Lord, I surrender. I surrender to you. Matagal na akong nawala. Matagal na akong naliligaw. And right now, kinatagpo mo ako. I will surrender to you, Lord Jesus, and I will follow you. Thank you for watching this channel, kapatid. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Mabuhay at pagpalain po ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!